Porsche, alam mo na ba yung balita? Ano yun, kuya? Alam mo ba na may mga English subtitles na ang ibang online preaching on our YouTube channel? Chincha? Wow! Pero, paano makikita yung mga subtitles? Madali lang yan. Just look for the CC icon at the bottom of your screen. This means na may available ng English caption yung video. Before playing, just click the CC icon to activate the English subtitles. There you go! You can now watch our preaching videos with English subs. Nice! May English caption na po tayo! What are you waiting for? Subscribe na kayo! With God, yes, maliligtas ka sa pamamagitan na madalas ko pong banggitin at sabihin po sa inyo, that is through the gospel of Jesus Christ. Remember, brothers and sisters, we are not Pharisees nor scribes, but we are all Christians. Not looking like Christians, hindi po, but real Christians. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion. Tayo po ay sabihin natin nagkakaroon ng summer along the way na hindi maganda. May natitira sa atin na pwedeng gamitin natin. Una, ang Diyos, of course. Ang pangalawa dyan, ang isipan natin, ang kamay natin, ang paa natin, at ang katawan natin, lakas natin, pwede nating gamitin po. Huwag mong tutuldukan muna economy, hindi pa diin. Dahil ang Diyos natin, yung resurrection, nasa atin. Pwede pa mag-resurrect yan, pwede pang bumangon yan, pwede pang lumakas yan, pwede pang bumalik sa dati yan, at mas matindi pa sa dati pag binalik na Lord. Mga mananampalataya, kayo mga Israelita, hindi pa katapusan yan. Ba't kayo nakakaganyan? Your suffering doesn't mean the end of you. Your inconvenience doesn't mean that the end of everything in your life. Hindi. Kahit may pandemic, kahit may gera, kahit may lindol, may mabigat na pagsubok, nandyan na raw ang Antichrist. So what? Welcome to My God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram.
Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Thank you, Lord. Dahil tayo po ay ginabayan ng Lord, after 1 year, meron na tayong ulit libro. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray!
So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We'll receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at hanggang ngayon ay nananatili tayong naglilingkod sa ating Panginoon at ngayong umaga muli na naman po tayong maghahandog sa Kanya. Amen? Talagang napakapalad po natin lahat. Ngunit bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalm 65 verses 1 to 4. Praise is awaiting you, O God, in Zion, and to you the vow shall be performed. O you who hear prayer, to you all flesh will come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the man you choose and cause to approach you, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. Purihin po ang Panginoon. Sadya pong napakapalad natin kasi ang sabi po sa Biblia, mga tayo ang pinili ng Panginoon. Hindi tayo pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin. Nakita nyo, ang sabi dito sa binasa natin, blessed is the man you choose and cause to approach you. So bago tayo makalapit sa Panginoon, hinirang na tayo ng ating Diyos. At bago tayo manatili sa Kanyang gawain, talagang pinili na rin tayo ng Panginoon para ano? Para ibigay niya ang lahat ng kabutihan sa Kanya pong gawain. Katulad po ng ating po mga pananalangin, lagi po niya yung ibibigay sa atin, di po ba? Kaya naman ano po ang magagawa natin? Lagi niyang inuunawa at pinapatawad ang ating mga pagkukulang sa Kanya at mga kahinaan. Kundi ano? Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon at ibigay sa Kanya ang nararapat natin ibigay sa ating Diyos sa buhay. Amen? So, purihin po ang Diyos. Iyuko po natin mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umaga na to. Kami po'y dumudulog sa inyo, muli po nagpapalinis. Hinihiling po namin na yung mapagpalang kamay na ipantungo po sa lahat sa amin. Pakalinisin mo po kami katulad mo malinis. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan upang ang lahat ng mga bagay na ibibigay mo sa amin at ituturo mo sa amin, O Diyos, ay amin pong maunawaan. Tulungan mo po ang aming beloved Bishop, ibigay mo po sa kanya double portion ng iyong anointing upang sa pagtayo niya sa kalagitnaan namin, kayo po ang siyang marinig namin sa kanya. Ama, maraming salamat po sa muling kalakasan na ipagkakaloob mo po sa aming lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Are receiving a kingdom unshakable. So therefore we worship God in reverence and in fear. We're just like little lambs surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken.
gonna sing. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Your kingdom is from everlasting to everlasting, and your dominion will endure to all generations. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Yes, hallelujah. We wait for your kingdom to return. We wait for you to rule here on earth, to rule in justice, to rule in righteousness. You, our King of Kings, and your name is Jesus. Your name is Jesus. We're delighted to give you everything. Holy angels crown you our King. Treasures of this world to you will not compare. You know the number of the stars and call them all by name. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all
all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Jesus, so Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing, holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa araw pong ito, ako'y nagagalak sapagkat lahat kayo nandirito uli, lahat tayo nakita-kita uli kahit sa ganitong paraan, pero para sa ganun ay maihayag ang salita ng ating Lord. Ako po rin natutuwa din sapagkat alam ko sa araw na ito ay maganda po ang ating tatalakayin na alam ko makakatulong po sa atin lahat at alam ko ma-encourage tayo, mabibigyan ng pag-asa at alam nyo naman, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lahat tayo pirming punong-puno ng pag-asa at alam ko yung pag-asang yan ay siyang magiging daan para makuha natin yung dapat natin makuha dito sa taong ito. I'm talking about this year. Yung year na ito ang sinasabi ko po. Pero bago lahat, of course, manalangin tayo sa ating Panginoon. Yuko natin ang ulo natin. Pikit natin ang ating mga mata. Dakilang Ama, muli kaming lumalapit sa iyo, Diyos. At muli nagpapasalamat dito po sa pagkakataon makapakinig uli at nang sa ganun makapag-aaral ng iyong salita. Alam ko, meron ka uling sasabihin sa aming Panginoon.
bagay na napaka-importante para sa aming buhay. At alam ko ito magbibigay ng encouragement at pag-asa sa amin lahat. Tulungan mo lang, Lord, lahat ng aming pakikinggan ay hindi lang pakikinggan, kundi ito ay aming isasagawa para sa ganun po ay magkaroon ng bunga ang aming pakikinig, Ama. Kaya Lord, padaluin mo po ang kapangyarihan mo sa amin, O Lord. At patuloy ko hinihiling, Lord, na pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman, Lord. At ganyan din lahat na nahihirapan, Lord, ay supplyan mo ng kanilang pangailangan. At anumang lang kailangan, Lord, iunat mong kamay mo at ibigay mo po sa kanilang lahat, Ama. Bahala ka na po, Lord, tinatagubilin ko sa ilan sa magitan ng Espiritu Santo mo itong gawain ito, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Now in the book of Luke chapter 5, verses 1 to 5. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. And then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And our subject today is entitled, "Try and try until you get it." Now, brothers and sisters, I'm quite sure that by the time this Omicron variant begins to subside, many people will be thinking of many ways to recover from financial losses over the period of the virus spread. Now, for me, recovery depends on your perception or mentality and mostly your idea about failure. Yun ang importante po. Your idea about failure. But sadly, everyone certainly has a fair share of failure during the pandemic. Some have regained footing, while some still are having a hard time to rise up o hindi pa makabangon. Why? Well, I remember the words of wisdom stated by Winston Churchill, the Prime Minister of England, saying, "Success is not final and failure is not fatal." Ano mo sabihin nun? Pag ikaw daw nagkaroon ng success, hindi pa yan period, hindi pa final. Pag nagkaroon ka rin ng failure, ibig sabihin nun ay hindi rin fatal o hindi rin period. But it is the courage to continue that matters. Yun po ang dapat po. That's the secret of success. Continuing despite failure. It's not about the number of times you tried, but the end result, using a popular adage we call try and try until you succeed. Yan ang kasabihan nun. Now, if the goal is worth it, asahan mong nauuna ang multiple failures bago ang success. And it's a rule of thumb. It's not non-stop trying until you succeed. But why do we have to try and try? Yan ang tanong ngayon. Because God is absolutely fair. As a matter of fact, in Ecclesiastes 9:11 says, "I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all." Time and chance happen to them all. So meaning the swift or vigorous does not always win the prize. Hindi sabihin matuling ka, ikaw na mananalo. Hindi po. May mga matulin, nauuna, mamaya napilay, sila natalo, nanalo pa yung mas mabagal. And nor does the victory in battles belong to the strong. Hindi sa mga malalakas lang ang gera. Kasi may pagkakataon yung mas mahina ang nananalo sa labanan. And neither does the bread to the wise. Hindi ko matalino ka, sigurado agad ang bread o success mo ay nasa iyo agad.
nor riches to men of understanding, na hindi ibig sabihin na meron tayong malalim na pangunawa ay malapit ang riches sa atin. But instead, chance happens to them all. Sa lahat nangyayari, ito pong pagkakataon. Now, dalawang meaning nito mga kapatid. Sa spiritual side, sinasabi nila, meaning nito, ang lahat ay talagang meron time na darating ka sa hangganan mo o yung sa kamatayan mo. Ito naman, ang isa po sa meaning po ay depende sa pagtagda ng Lord sa iyong kapalaran. Some call it luck, but I call it opportunity. That means time and chance happen to the swift and slow. Mabagal ka, mabilis, pwede ka manalo. To the strong and weak, to the wise and unwise. Everything befalls them just as it is ordered by divine providence. For there is a certain time fixed by the Lord for every event of man's life, especially Christians. Meron po ang Diyos ang nagtatakda. Meaning everybody has the chance to succeed depending on God's perfect time. Now, in the book of Luke, chapter 5, verse 1, Scripture says, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. And the Bible says that the people pressed upon him to hear the word of God. So, inasmuch that no house would contain them, but he was forced to draw them out to the ground or to the sand, that they might be reminded of the promise of made to Abraham that his seed should be as the sand upon the seashore. Ganun karami magiging anak mo, Abraham, kasi dami ng buhangin sa dagat. Genesis 22:17. Now, meaning, siksikan yung mga tao, sabik makinig ng word of God, but on the other hand, in Luke 5:2 says, and so 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. And now, 2 scenarios ang makikita natin. Isang grupo na maraming tao na nagigit-gitan, nagtutulakan, dahil sa kasabikan makinig ng salita ng Lord. Pero hindi sa kalayuan, yung grupo naman nila Peter at yung mga fishermen na busy naman sila sa paghuhugas ng lambat. Kasi hindi pwedeng iwanan po na matuyo na marumi ang lambat. Otherwise, litigasyon at hindi na magagamit ulit. Magiging marupok. Now, the Bible says that boats were standing by the lake. Yun ang sabi ganon. Now, Luke 5:3 says, then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Now, the Lord Jesus Christ intentionally got into one of the boats owned by Peter. And he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Nangaral na siya. And surely Peter and other fishermen, though not interested, were forced to listen to him. In Luke 5:4 says, eto na, when he had stopped speaking, tapos siya mag-preach, he said to Simon, launch out, Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. So after his preaching, he said to Simon or Peter, Peter, pumunta ka doon sa malalim na bahagi para makahuli ka ng isda. Sumagot si Peter, Luke 5:5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. So meaning, para kay Peter, Lord, linya namin ito. Mangingisda kami. Matagal na kami mangingisda. Magdamag kami ng isda. Pero zero. Wala kaming nahuli, Lord. Wala. So meaning, magdamag kami naguhulog ng lambat. Inahon, hinulog, inahon, hinulog, inahon. Wala po. Nag-try and try and try again kami. Walang huli. Nag-try again. Walang huli. Yung po nangyari sa amin. We tried and tried, Lord. But we still caught nothing. Magdamag silang walang huli. Yan ang sabi niya. And this fact was not concealed from the Lord's knowledge. Alam ng Lord. That's why as far as Jesus Christ is concerned, ano sabi niya? Try it again. I-try mo ulit. So Lord, magdamag kami nag-try. Wala talaga, Lord. Yan ang sabi lang. Pero sa Lord, try again. Subukan mo ulit. Diyan din, this same sea, diyan ka rin mangingisda sa Sea of Galilee na sometimes called the Sea of Tiberias.
So, at yan ang pinasasabi ng Lord sa atin. Last year, ilang beses ka nabigo. Na failure sa business, failure sa pinagkakakitaan, try it again. Yun ang sabi ng Lord. Try it again. Don't abandon your former business or livelihood. Restart it. Start ko ulit. Just try and try and try until you get it. Do not be discouraged. Do not give up. Keep on until you get something because chance happens to all. And we all know that Peter, even though he was in doubt, obeyed the Lord Jesus Christ without expecting for anything to happen. Hindi siya nag-expect. Kasi nga, nanguhuli nga, wala nga eh. But to his surprise, they caught a great number of fish and their net was almost breaking. In Luke 5:6, kayo na lang po magbasa. Why? Chance happens to all. Just try and try until you get it. Now, in Luke 13, verses 6 to 9, bigyan ko kayo ng isang example. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. And then he said to the keeper of his vineyard, look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? Sayang lang, di ba namumunga? But he answered and said, sabi nung namamahala, Sir, let it alone this year also until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well, okay lang. But if not, after that, you can cut it down. Okay. So, ibig sabihin, sige, pabiya mo muna, pero pagka hindi pa namunga ulit sa taong ito, ay, putulin mo na. Now, the fig tree was a symbol representing the nation of Israel. Kung yung tamang interpretation ng ating pong pag-aaralan po, kung yung talagang interpretation. And the Lord Jesus Christ used it in a parable to remind the Jews that they are no better than the Galileans, nor those living in Siloam who were sinners. Kasi doon po sa lugar na yon, binagsakan sila ng tore at sinabi ng Lord sa mga Hudyo, ganyan din ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagsisi. And even as the Lord Jesus Christ ministered publicly for 3 years to the people did not respond well nor receive Him. Hindi pa rin siya tinanggap. That's why the owner said, cut it down. Putulin mo na yan. Yan ang sabi ng ano. But the keeper of the vine interceded for them and asked for another year. If it still would not bear fruit, the owner may cut it down. Isang taon pa, Lord. In literal aspect, gawin natin talagang puno talaga. Ngayon, in literal aspect, when the owner found no fruit in that tree, he instructed the keeper of the vineyard to cut it down. Yan puno na yan, wala nang pakinabang. Putulin mo na yan. Because the owner tried to come back for 3 years, yet found no fruit at all. Walang makita ang fruit, walang bunga. 3 taon ako nang balik-balik, walang bunga. Putulin mo na yan. But the keeper of the vineyard, yun ang mamahala, ano sabi? No, sir, no, sir, no, sir. Let me try again. Let me try again this year. Let me try again this year. Yun ang sabi niya. Because the keeper believes that on that year, it will surely bear fruit. Alam niya, dahil may gagawin siya. May ako sabihin sa inyo. So in other words, hindi siya sumuko. Although 3 years na siya nag-try, wala pa rin bunga po. 3 years, mabalik-balik siya. Yung may-ari nga, 3 years, isang beses lang sa isang taon. Siya hindi eh. Baka linggo-linggo, nagpupunta siya, tinitignan niya, wala pa rin bunga. Pero try pa rin siya ng try. Sige pa rin, subok pa rin. Pero dahil sa naniniwala siya kasi, I will try again because I believe that this year, yan sabi niya, itong taong ito, this year, I will finally bear fruit. Now, to all of you saints, who knows this year, hindi nyo alam listen carefully, who knows, this year might be your year if you will try again. This year, your chance might come. Your time might come. Your opportunity might come to visit and make you finally succeed. Who knows? Hindi mo alam. Baka ito na ang taon mo na hindi mo alam. Because chance happens to all. Nangyayari sa lahat yan. And who knows that this is the year of your comeback. Ayan. Yung pagbabalik ng lawin. Bumalik ang lawin, wag manok. Wag kang bumalik parang sisiw. Hindi. Pagbalik mo parang lawin talaga. Balik ka sa business uli. Balik ka sa hanap buhay uli. Dapat ganun tayo. So don't be dismayed.
Don't lose your hope. Try and try until you get it. Praise the Lord. So don't stop trying. Keep on moving. Yun ang gawin natin. Now, I remember the story of Thomas Edison. When he was a child, his teacher told him that he will never succeed in life. Hindi ka magtatagumpay, Thomas. Yung sabi sa kanya. But when he grew up, he was not afraid to make lots of mistakes. Hindi siya takot magkamali. Sige, banat siya ng banat. Subok siya ng subok. Kahit magkamali, sige lang sa kanya. In fact, when he was asked about his failure, he said, alam mo sinabi niya? I just found out 10,000 ways that won't work. Ano ibig sabihin nun? Sa kanya po, yung failure, hindi failure. Yung po ay 10,000 failure, hindi 10,000 failure sa kanya. 10,000 ways na hindi mo dapat gawin para makuha mo yung gusto mong makuha. So, sabihin, para sa kanya, yung failure na yun, hindi failure, kundi yan yung mga bagay na hindi mo dapat gawin para ikaw ay hindi magtagumpay. Huwag mong gawin yan. Yun ang sa kanya. Ganun niya tinuring ang failure. And eventually, he succeeded. Hindi ba kaya lumabas yung bumbilya na yan sa madaling sabi, may nagsasabi na inagaw lang sa iba, wala akong pakialam doon, pero sa parting yan, sa Thomas Edison na sinasabi nila. Now, naalala ko si Elvis Presley. He was a failure in his singing lesson. Kanta siya, sige, lesson, sige. Failure siya. Pinagtawanan siya, tinanggihan siya. After which, he worked as a truck driver. Yung po talagang trabaho niya, truck driver siya. Then he made his first record. But his manager told him that his singing career has nowhere to go. Ano sabihin nun? Elvis. Mukhang Elvis, pati sa labas mo rito. Kasi parang walang patutunguhan tong boses mo eh. Wala talaga eh. Ano sabi? He told him to go back to driving a truck. Mag-drive ka na lang ng truck. Wala, hindi ka pwede talaga, Elvis. Wala talaga. Wala eh. Walang patutunguhan eh. Sayang lang ang pera ko sa'yo. Ako manager, sayang ang pera ko sa'yo. But Elvis persevered. Na pumilit siya. He tried and tried until, yun sinasabi ko eh. He became the king of rock and roll in the whole world. Siya ang tinawag na king of rock and roll and became wealthy. Napakayaman po niya. Hindi niyo mo alam si Elvis po, ayon sa kwento nila. Na ito po si Elvis po, pag may sakit yung aso, sinasakay pa ng aeroplano na sarili, aeroplano dinadala sa ibang bansa, pinagagamot. Iyan po yung, kung tawagin poor boy, may kanta siyang poor boy, talagang poor boy siya. Pero bakit naging bilyonaryong gano'n? Diniscourage siya. Paano? Yung nga nag-try and try and try and try and try until he got it. Nakuha niya yung gusto niyang makuha. Kasi hindi siya sumuko eh. And also Michael Jordan. Kilala natin lang. Pag sinabi Michael Jordan, alam natin lahat yan. He was disqualified from his team. But instead of backing out, he tried and tried to practice basketball religiously. Yun ang ginawa niya. Maghapon, practice siya, shoot. Maghapon, shoot. Okay, shoot. Layup siya, shoot siya. Sige, maghapon yung practice siya. In fact, may sinabi si Michael, alam natin nangyari kay Michael Jordan. Para sa akin po sa ngayon wala pa rin makakapantay kay Michael Jordan. Iba pa rin ang Michael Jordan. Although may Stephen Curry ngayon, pero iba pa rin ang Michael Jordan. Pag sinabi Michael Jordan, iba po talaga. Pero alam niyo sinabi niya, pakinggan niyo maigi. I had missed 9,000 shots in my career. Imagine that. 9,000 shoot ang hindi pumasok sa kanya sa game niya, sa loob ng kanyang paglalaro na yon. Ang dami nun na hindi pumasok na shoot niya. 9,000. I have lost almost 300 games. Imagine 300 games, natalo ka. Dapat yung ma-discourage ka na eh. Hindi lang yon. I was entrusted to take the winning shots 26 times and I failed. Pag sinabing winning shots, yung bang mga natitirang mga seconds, mga 5 seconds to go, 5 seconds na lang, matatapos na yung game, sinasabi mismo nung kanilang coach, si Michael ang shoot. Bigyan nyo kay Michael. Tiwala nyo kay Michael. 26 times hindi niya na-shoot. Natalo sila. Yun ang nangyari sa kanya. Ngayon, according to Michael Jordan, ano sabi niya ganon? I failed over and over and over again in my life. That's why I succeed. Yun ang ibig sabihin. Ako ay nabigo sa aking buhay. Kanya ako nagtagumpay.
Inatulad ka niya, siya nagtagumpay dahil puro kabigo na inabot niya muna at saka siya nagtagumpay. Because he did not stop trying until he succeeded. Hindi siya uminto. Another si Harlan Davis Sanders. Alam mo kung baka alam niyo ang kwentong yan. The owner of Kentucky Fried Chicken. His fried chicken recipe had been rejected over 1,000 times. Nireject. And at the age of 65, he found himself bankrupt after his restaurant business has failed. Wala, 65 years old, bankrupt siya. Ang tagal niya nag-try. 1,000 times rejected ang recipe niya. But instead of giving up, he tried again and again to offer his recipe to other restaurants, but he was turned down 1,008 times. Bigo na naman. Imagine 1,008 times. Hindi tinanggap. Sabihin, 2 times, ginawa niya 3 times, 100 times, 400 times, 500 times, 700 times, 900 times, 1,000 times, 1,008 times. Ginawa pa rin niya, but he did not. Rejected pa rin, pero he did not give up. And tried again at the same restaurants that turned him down. But for 1,009 times, ayun, before the resto agreed to use his recipe, called it Kentucky Fried Chicken. Pang 1,009. 1,008, bigo. 1,008, rejected. Pang 1,009, na-approve. Nakita nyo na, isa lang. Yung pang 1,009 na yun, kung huminto siya ng 1,008, tapos na, walang Kentucky Chicken po ngayon. Nakita nyo yung nagtatry po? Who knows sa'yo, baka isa na lang. Hindi mo masabi, baka sa'yo isang try na lang, makukuha mo na. Huminto ka. Ayun, nawala. Yung sinasabi, 5 na lang, nasa langit na, bumalpak pa. Ganyan din, kasi huminto ka. Hindi ka pwede mag-try ka na mag-try. Baka alam mo, baka yan susunod na pagtatry mo na yan. Baka yan na. Baka yan na isa na yun. Baka isang pagkakataon na yun. Isang chance na yun. Baka yan na yun. Doon ka tumigil. Ayun, hindi mo nakuha. Kaya nga try and try until you get it. Na ngayon, ang dami ng branches ng KFC. Alam natin, around the world. Why? Because he tried and tried until he succeeded. Yun ang nangyari. I remember the famous horror or thriller story writer si Stephen King. His first novel was rejected. 30 times rejected po before a firm would publish it. Wala po. Stephen King even threw the book. Kaya, alam niyo yung Carrie, yung horror movie, in the trash bin. Tinahapon na niya yung libro kasi nga 30 times rejected Buti na lang, nakita ng asawa, dinampot doon sa basurahan. Nung dinampot sa basurahan, ginawa ni King ngayon, pinasok nga uli, mga kapatid. Nag-try siya uli. Tinanggap, ayan. The movie Carrie has become one of the most widely acclaimed horror or thriller films of all times. Samantalang, imagine na tinapon na sa basurahan. Kundi pinulot tong asawa, mga kapatid, wala na, sayang yung kanyang ginawang yon. Kaya pinulot, tinry niya uli, ayun, nag-succeed po siya. Imagine, majority of them are not believing the Bible same way we do. Hindi po. And yet they succeeded. Why? They simply tried and tried. Mga non-believers, karamihan sa kanila. What more you, child of God? You have the God who controls everything in this world. And who is that God? Sino yung God natin? Pakikilala ko po sa inyo pagdating sa blessing. Deuteronomy 8:18, ano sabi nga noon? And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. It is He who gives you power to get wealth. Ang Diyos ang nagbibigay ng power para makuha mo ang wealth, that He may establish His covenant with His sword to your fathers as it is this day. Psalms 112:3, wealth and riches will be in His house, in the house of the Lord. Alin? Wealth and riches, and His righteousness endures forever. Ecclesiastes 6:2, nasabi nga doon, a man to whom God has given riches and wealth and honor, so that he lacks nothing for himself of all he desires. Grabe yung mga health, wealth,
and honor, nasa kamay daw ng Diyos para wala daw kulang sa'yo. Yun ang sabi ng Lord. Ngayon, tanong, ibig sabihin, hindi ayaw ng Lord na pagpalain. Ulitin ko ulit, baka inisip ko, gusto pa ng Lord, yumaman tayo lahat. Hindi yun. Na yumaman tayo lahat, hindi. Sufisyente. Yan ang sinasabi ko. Gusto na lahat tayo sufisyente ang ating kabuhayan po. Although sometimes nahihirapan ka, may pagsubok ka, naghihirap ka, pero panandali, dadaan ka lang. Tapos ayan uli, sufficient uli. Pagkain mo sufficient, may tirahan ka, lahat meron ka. Yan ang sinasabi ng Lord sa atin. Ngayon, yan ba basta try and try lang, tapos na? Hindi po ganun yun. Hindi po. May gagawin tayo. Anong gagawin natin pag nag-try again tayo? Yan ang tanong ngayon. Balik tayo sa Luke 13:8. Anong sabi nga noon? But he answered and said to him, sabi niya sa may-ari ng puno, Sir, let it alone this year also until I dig around. I dig around it and fertilize it. Ano sabihin noon? The keeper of the vineyard said, let it alone this year. Itong taong ito, take note, this year. First, I will dig around it. Uhukayin ko yung gilid para siguro maging buhagag yung lupa para hindi ma-choke yung ugat. Sa atin, maghukay ka pa ng ibang idea. Maghukay ka pa ng ibang mga sistema or mga sistema sa makakadagdag sa pag-angat ng kabuhayan mo. Mag-isip ka ng iba. Maghukay ka. Sa madaling sabi, hindi yung kung ano yung ginawa mo nung nakaraan, ito rin gagawin mo, nag-failure na ron, ito ulit gagawin mo. Hindi yun. Yan din ang business mo, pero meron kang mabaguhin, meron kang huhukayin, meron kailangan kang malaman mga bago, mga sistema. Ganun dapat po tayo. I will fertilize it or lalagyan niya ng pataba. Sa madaling sabi, para sa atin, lagyan mo ng dagdag na promotion, dagdag na design, o gumawa ka ng mga something new sa paningin ng mga tao, or improve mo relationship mo sa business partners mo, na mas madalas kaysa sa hindi, makatutulong mag-improve at basically magtagumpay ang kabuhayan po. Yan po yan. Pero, ang number one susi ay nasa Luke 5:4. Balik tayo kay Peter. Yung sa akin kanina po, maghukay, mga idea, bago idea, system, lagyan po natin. Promotion, lagyan po natin. Doon naman sa mga naghahanap buhay, tingnan mo, kung anong bagong sistema magagawa mo, or paano ka makakapag-sideline bukod sa naghahanap buhay ka. Yan. May trabaho ka pero may sideline ka. Ginawa ko nung araw yan Ba't ko alam? Ginawa ko nung araw. Hindi po ako ng soft drinks nung dati. Doon po, soft drinks na, hindi ko sabihin ko ng soft drinks, kilala po yan. Sa akin truck, alam niyo kung nakalagay doon. Soft drinks, of course, sa soft drinks Pero bukod doon, ano nakalagay? Sa isang bahagi doon, may isang supot ako ng t-shirt doon, sa supot. Kasi si Pastora po, nagbebenta ng mga t-shirt, mga body fit t-shirt, nagbebenta siya. Kumuha ko sa kanya, siya supplier ko Kumuha ko sa kanya, nakasakay doon sa truck yun ng soft drinks. Pagdating doon sa opisina, ayun na, babahagi ko na yun doon, babahagi ko na, bigay dito. So kumikita ako doon sa kumpanya, kumikita pa ako doon sa sideline ko. Pagkatapos doon, ang ginawa ko, nagtayo ako ng grupo sa kanila. Tayo tayong grupo. Jogging tayo. Jogging kami. Alam niyo, magmula Paranaque hanggang Luneta, gano'n kami mag-jogging. Sige, jogging kami. Sige, jogging. Tapos, kinambyo ko na. Nag-usap-usap kami. Alam mo, mas maganda. Itong grupo natin, club natin ito Lagyan natin magkaroon tayo uniforme. T-shirt, magkaroon tayo t-shirt. Sila, saan tayo ko ang t-shirt? Ako na bahala dyan. Ako gano'n. Ayun. Bili sila ng t-shirt ngayon. Nagustuhan ngayon nila. Kumahalat kayo, pati sa opisina, pasok. Hindi lang sa ahente, pati sa opisina, pasok, bilihan sila. Pati doon sa production namin. Sa production namin, mga kapatid, pasok pa rin, bumili pa rin sila. Na-captured ko po, mga kapatid, yung market na yun, ang lahat na yun, na-captured ko ng aking sideline, mga kapatid. Na mas malaki pa yung kita ko sa sideline kaysa doon sa aking sa aking trabaho mismo. Mas malaki pa. Why? Diskarte. Nilaliman ko, naghukay ako Naghukay ako ng idea. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maghuhukay tayo po para po gumugumanon tayo. Kanya hindi pwedeng doon lang, hindi. Maghuhukay ka pa. Idea, man. Idea. Maghuhukay ka. Alam niyo nangyari dyan? Si Pastora, alam niyo nagbebenta ng t-shirt? Ano trabaho niya? Sekretaryo po siya. Pero nagsa-sideline din siya. Nagbebenta siya. Kumukuha siya sa manufacturer. Binibenta yung t-shirt. Pati ako. Customer niya ako Pati siya, yung sideline namin, alam mo nabili namin, nakabili kami ng isang saraw na jeep. Magkano yung saraw na jeep nung araw? Imagine, isang pampasaherong jeep, nakabili kami, bago, nabili namin. Sideline lang namin yun. Yun ang sinasabi ko. Bakit nagagano? Humukay Humukay na idea. Lumayo ba ako? Hindi. Doon din ako sa trabaho ko
Hindi naman ako lumayo. Lumayo ba si Pastor? Hindi. Doon din siya sa trabaho niya. Andun lang siya. Pero kumikita siya na extra. Yan ang sinasabi ko. Na medyo lalalim ka, tsaka idea na doon. Pero ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, yung number 1, susi. Yan ngayon. Okay, now, sa Luke 5:4, ano sabi nga doon? When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Oh. So the Lord Jesus Christ said, oh, Peter, launch out into the deep. Yun sabi niya kay Peter. Doon ka sa malalim, Peter. What did the Lord Jesus mean by that? Ano sabihin nun? First, sa literal, sa malalim na bahagi ng dagat, nandun ang isda. Doon ka pumunta, Peter. Doon ka magpunta. But then, sa Luke 5:10, ano sabi ka nun? And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. Okay, I think now. Meaning for the Lord Jesus Christ, I will make you fishers of men. Now, bakit yung literal na fishermen napunta sa fishers of men? Now, we may observe na madalas ang Lord nag-i-start sa physical or literal, saka siya kakambyo sa spiritual. Ganun ang Lord. That's why, inuna niya, literal approach na kay Peter. Peter, doon mo ihagi sa malalim na bahagi ng dagat ang net mo. At ang result, nakita natin, ang dami na huling isda ni Peter po. Tapos, ano sabi niya? Follow me. I will make you fishers of men. Now, ibig sabihin ng Lord, Peter, yung isip mo, huwag kang magagalit, Peter, ha? Huwag lang sa mababaw na bahagi ng tao. Huwag lang dyan sa isda, para sa tiyan. Huwag lang dyan. Mababaw yan, Peter. Mababaw. Laliman mo pa, Peter. Lumalim ka pa. Ano ang pinakamalalim na bahagi ng isang tao? Yung soul. Doon ka sa soul. Yun ang pinakamalalim na bahagi ng isang tao, yung kaloob-looban mo, yung inner man ng tao na tinatawag na soul. At yan ang abutin mo, Peter, yan ang huli mo, o yan ang unahin mo. Hindi lang masabi ng Lord sa kanya. Ibig sabihin ng Lord, sa malalim ka pumunta. Ano yung malalim ngayon? Yun yung sinasabi natin, soul. And that's true. Pero saan destined ang soul na yan? Sa kingdom of God, of course. And what is the kingdom of God? Romans 14:17, ano sabi nga noon? For the kingdom of God is not eating and drinking, is not eating and drinking, is not fish and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Now, the kingdom of God, hindi fish, Peter. Hindi para sa tiyan, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Now, what is joy in the Holy Ghost? The salvation of one's souls. Yan po kagalakan ng Holy Ghost. As a matter of fact, in Acts 1:8, ano sabi nga noon? But you will receive power when the Holy Ghost comes to you. Then you will be my witnesses to testify about me in Jerusalem, throughout Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Testify to win souls to Christ. Yun ang sabihin ng Lord. Then Jesus taught them for almost 3.5 years. Tinuruan po sila. No? Okay. Pagkatapos turuan, after His resurrection, matagal na panahon, medyo lumipas, bago mo nila nakita uli ang ating Lord. Ang result, sa John 21:3, ano sabi ka noon? Eto na naman. Simon Peter said to them, I'm going fishing. Mangingisda na uli ako. Kasi, di ko alam talaga kung nasa na Lord talaga. O nga, talaga ko buhay siya. Pero, nasa na siya? And they said to him, we are going with you also. Sige, kami rin. Mangingisda na lang kami. Balik uli kami doon sa mababaw. Mangingisda. Sa tiyan uli kami, sa tiyan. And they went out and immediately they got the boat. That night, they caught nothing. Na-replay na naman. Why? Bumalik sa mababaw si Peter at ang iba pang kasamahan niya. Bumalik sa iyo yung pantiyan uli ang binalikan niya. Kaya replay, they caught nothing. Result, John 21:6. Ano sabi nga noon? And he said to them, nakita ng Lord, ano sabi ng Lord? Cast the net on the right side of the boat. Sa right side naman. And you will find some. So they cast and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Tapon mo sa kanan. Lagay mo sa kanan, right side.
signified righteousness, Peter. Righteousness. John 21:16. Ano sabi nga noon? He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. So, ayan, Peter, bumalik ka uli sa malalim, sa mga tupa, sa mga souls. Balik ka dyan. Listen to me, Christians. Listen to me. As Christians, yung success natin maaring maraming reasons. But the number one reason must be soul winning and discipling. Dapat panggalingan po ng ating blessing po. Pwedeng nag-succeed ka without involving the souls. Pero anong klaseng bread ang makukuha natin? Puro yung bread of sorrow na puro konsumisyon, problema sa kabuhayan. Why? Nasa mababaw ka. Pinasasabi ng Lord sa atin lahat ito, yes. Pagdating sa kabuhayan, hukay ka pa na ideya, no problem. A better system, lagyan ng fertilizer, makabagong gamit, pakikitungo sa tao, okay lahat yan. Pero, itarget mo, mas lumalim ka pa sa kanegosyo mo, sa kasamahan, sa kabuhayan, mga kaibigan mo, abutin mo yung souls nila. Habang naghahanap buhay ka, habang nagtatrabaho ka, habang nagbi-business ka, andun ka sa souls. And I believe, aangat, aasenso ang buhay mo. And this will be your comeback year. The year of prosperity, the year of miracle, the year of blessings for you, my friend. Just launch out for the deepest part of human aspect, the soul. Doon tayo. And surely, this year will be your great year in your life. Naalala ko yung isang kapatid natin, almost every day, tumatawag sa akin, Pastor, minasyaron uli ako. Wala siyang pinipili. Manager, supervisor, janitor, security guard, tindera ng gulay, mayaman, mahirap. Target niya, yung malalim. Yung malalim siya, sa soul siya pirme. Pero, ano resulta sa kanya? Very good income na sa kanya. Ang ganda ng position niya, manager siya. Sobre sa needs yung tinatanggap niya. Panayang padala ng food, hindi lang sa akin, pati sa iba. Tulong sa pera sa iba. Pirming masaya, masigla. Why? Nando sa deep side siya pirmi. Nandun siya sa malalim eh. Wala sa mababaw, nasa malalim, nasa soul. Imagine nagtatrabaho yung manager niya, pero bakit ganon? Pati tindera, sige, gospel. Pati yung mga nandun sa labas, yung mga security guard, sige, gospel. Wala siyang pinili. Para si pastor yan, ganyan, walang pinili yan. Taxi driver, sige, share yan. Doon sa SM, yung mga telang, share pa rin yan. Yung sa kapatid natin, nag-start ng negative. May utang pa. Madali sabi. In a matter of 1 year, ngayon po, nasa 20 na service cars na po ang nabili niya. Imagine that. Siya na'y sumusuko sa dami ng trabaho pumapasok sa kanya. Unang sabi niya, ayoko na. So, sobrang dami. Why? Sa malalim siya pirmi sa soul ng tao eh. Doon mismo sa pwesto niya, sumisigaw siya ng gospel. Pinarinig pa sa mga kalapit office niya, yung gospel, sinisigaw talaga niya doon sa kalapit office nila. So, wala siyang pinipili. Mahirap, mayaman, maging sinuan ang target niya. Basta soul ang target niya. So, result, from last year to the present, great year para sa kanya po. Why? He launched out into the deep. Lumalim siya. In fact, kami mismo mag-anak kikilos. We will launch into the deep. Itutulak ko lahat ng anak ko, pati si pastora uli, pati ako na pumunta sa malalim talaga. Talaga soul lahat, haglapin namin lahat itong mga souls ito. Kasi gagamitin ko yung sinabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. How? We will launch out into the deep. Yun ang gagawin namin. Isa sa example na gusto ng Lord, doon sa malalim, the Lord Jesus Christ with 2 thieves at the cross. Alam natin istorya niyan. Ito yung isa nakadipa. Ano sabi? Jesus, kung talaga ikaw anak ng Diyos, huwag ka ng pram para makalaya kami dito. Kumibo ba ang Lord? Kumibo ba ang Lord? Hindi kumibo ang Lord. Wala siya sinabi ni anuman. Ni Haneo wala siya narinig. Why? Sa isip ng Lord, bihira ka. Mamamatay ka na, ang babaw mo pa rin. yun hindi alam nung magnanakaw na yun. Ang babaw mo, mamamatay ka na, yung pa rin nasa isip mo. Ano ka ba naman? Sumagot yung isa, ano ka ba? Ba't ganyan yung ginagawa mo? Alam mo tayo, nagkasala siya, wala siyang kasalanan. Dapat lang tayo magdusang ganito. Kanya, Jesus, sa osa ito, alalahanin mo ko sa iyong kaharian. Sabay lingon ng Lord eh. Ngayon din, pagsasama kita sa paraiso. Bakit ako Malalim ka. Malalim ka.
Tamang-tamay, mamamatay ka na. Yung soul mo, inalala mo. Kanya kahit hirap na ako dito, sasagutin pa rin kita. Ganun katindi ang Lord sa malalim. Na mga taong malalalim. Yan yung taong malalalim. Kasi sa tao, pagka sinasabi malalim, malalim ang kaalaman sa science, sa math, sa modern technology, sa computer, sa theology, sa business. Humahanga ang tao. Wow! Ang lalim mo. Dami mong alam. Pero sa Lord, ang babaw mo pag hindi mo alam ang tungkol sa salvation ng soul. Mababaw ka pa rin sa harapan ng ating Lord. Why? Hindi mo abot yung lalim ng buhay. Yung soul, hindi mo abot. Naalala ko si Nicodemo sa John chapter 3. Nasabihin ng Lord, unless a man be born of water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Hindi maintindihan ni Nicodemus. Ano sabi ng Lord sa kanya? Sa John 3:10. Ano sabi ganon? And Jesus answered and said to him, are you the teacher of Israel? Imagine, ikaw ba teacher ka ng Israel? Are you a teacher of the law and do not know these things? Hindi mo alam itong mga bagay na ito? Ibig sabihin na, teacher ka ng Israel, teacher ka ng law, pero ang babaw mo. Hindi mo alam yung bagay na malalim sa buhay ng tao, yung tungkol sa soul, hindi mo alam. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Sa Lord, walang masama magpakalalim kayo sa inyong hanap buhay, walang masama. Pero siguraduhin ninyo, malalim ang kaalaman mo tungkol sa tao, sa kanyang soul, na gusto mo o ninanais mo na madala mo sa paanan ng ating Lord. So in other words, to cut the long story short, ano man ang hanap buhay mo, ano man ang business mo, ano man ang livelihood mo, huwag mo iaalis ang discipling, huwag mo iaalis ang soul winning. Yung soul pa rin ng tao ang nandoon. At maniwala ka sa akin, kahit yung hindi mo hinihingi, ibibigay sa'yo ng ating Lord. Nakita nyo, naalala ko si Solomon. Si Solomon na inalala niya, physical. Kasi tinanong siya, sinabi niya, Lord, ang kahilingan ko, isa lang, karunungan para mapangalagaan ko ang mga tao mo. Sa physical po yun. Nalugod ang Lord eh. Nalugod ka, sabi ng Lord, sige, dahil yan na hiningi mo. Kahit hindi mo hinihingi, bibigay ko sa'yo. Kayamanan, bibigay ko sa'yo. Yung katalinuhan, given, bigay na sa'yo yan. Mababantog ka sa lahat, makikilala ka sa lahat. Binigay lahat ng Lord na hindi hiningi. Nalugod ang Lord eh. Physical lang yun. What more, ikaw, soul ang inalala mo sa tao. Pag nag-concentrate ka sa soul tayo nag-concentrate. Na siyang reason ba't namatay ng Lord sa cross of Calvary. Titsaking ko sa'yo. Yung lahat na hindi mo hinihingi, basta dinidesire ng heart mo, ibibigay ng Lord sa'yo. And definitely, this will be your great year. Tuntong ito. Kanyan sa parting yan, walang problema, mag-try ka na mag-try. Pero pag nag-try ka, dalawa yung tinatry mo. Tinatry mong umangat ang iyong kabuhayan, wala masama. Pero tinatry mo rin na mawin yung mga kasama mo dyan, mawin yung kamag-anak mo, mawin mo madala sa paanan ng Lord, yung lahat ng mga tao na sa paligid mo, tinatry mo din. Ano gagawin mo? Lalalim ka. Lalalim ka saan? Lalalim ka sa panalangin. Laliman mo ang panalangin mo. At naniniwala ako, yung mga taong yan, lalapit sa Lord. Pag lumapit sa Lord yan, at iba nahasikan mo na salita ng Lord, yung soul nila inalala mo, ulitin ko yung sinabi ko sa kanina, my friend, at paulit-ulit ko sasabihin sa iyo, this will be your great year. Taong ito. Yun ang pinakasusi. And how I wish na sana yan ang gawin po natin ngayon. Walang masama sa hanap buhay, basta legal, walang masama. Pero ang kailangan lang, yung priority mo, yung una mo, at nandun ka sa malalim na bahagi ng buhay ng tao, sa soul ng tao, kung gusto mo malugod ang ating Diyos na buhay. Kaya ulitin ko, umalis kayo sa mababaw. Pag puro sa physical lang iniisip mo, mababaw yan. Mababaw ka. Magaganon. Kahit gano'n kang kalalim ang kaalaman mo dito sa secular, mababaw ka pa rin sa harapan ng Lord. Pero pag ang soul, ang siyang tinatarget mo sa tao, ang soul, ang minimithi mo sa tao, ako na nagsasabi siya, napakalalim mo para sa atin, Lord. At talagang malulugod ka. Maraming isda ang mahuhuli mo. Pagka ganyan. 2 klaseng isda mahuli mo.
Isang isdang tao, tsaka isang isdang literal ang mahuhuli mo. Blessing, papasok po sa atin. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Binigay ng Lord, sana, from now on, mula ngayon, start na tayo. Buong family, lahat tayo, buong family. Fishers of men, tayo lahat. Sa madaling sabi, yan ang target natin, 2022. Yan na. Try and try and try and try. Try tayo sa business natin. Try tayo sa soul winning natin. Mag-try tayo na mag-try until we got them. Makuha natin silang lahat. And you got it sa iyong hanap buhay. So sa inyo lahat na nakinig sa umagang ito, sana po naunawaan nyo ang message ng ating Lord. Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Diyos na nasa langit, maraming salamat uli, O Diyos. Muli binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa pagtalam ko, marami nawawala ng pag-asa, lalo pag sila finances, O Lord, ay nawawala ng pag-asa, O Diyos. Sa araw na ito, pinakita mo sa amin, tinuro mo ang pinakamalalim, O Lord, na bahagi ng buhay ng tao, walang bang kundi ang soul, na doon kami mag-concentrate at sigurado po na maraming blessing o isda o blessing na makukuha kami, Panginoon ko. Bukod doon sa taong maliligtas, Ama. Salamat sa mga katalinuhan binibigay mo, Panginoon. Salamat sa mga pamamaraan na binibigay mo sa amin, Lord. At nawa lahat kami magkaroon ng puso masunurin, Lord. Magkaroon ng conviction, Panginoon, ng salita mong binitiwan sa umagang ito, Lord, para lahat kami susunod sa iyo, Panginoon ko. Lahat kami magawa namin ito, Lord, para malugod ka, O Lord, at makuha namin ang dapat namin makuha, yung para sa amin, O Lord, dito po sa taong ito, Lord. At itong taong ito ay maging great year para sa aming lahat, Panginoon ko. Salamat po ng marami, Lord. Inaasahan namin pag kami po'y kumilos ay kikilos ka rin sa aming buhay para matulungan mo kami, Panginoon ko, na magawa namin ang kalooban mo, ang minimithi mo, ang soul ng tao, Lord. At alam ko, yung ibang kailangan namin, itatagtag mo na lang sa amin, Ama. Kaya sa oras ito, Panginoon, yan na ilagay mo, isalaksak mo sa isipan namin lahat. Sa lahat na nakikinig ngayon, Panginoon ko, dito sa programang ito, Lord, ilagay mo sa isipan namin ang dapat namin unahin, Lord, at kung paano kami magpapakalalim, Panginoon, sa buhay ng tao para maabot namin ang kaluluwa nila at maitagtag mo naman yung mga pangangailangan namin. Maraming salamat, Lord. Yunat mo kamay mo, Lord, sa lahat ng mga nangangailangan sa ngayon, supply mo ang pangangailangan nila, Lord. Kaya hindi sa lahat ng may karamdaman, Lord, pagaling mo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in Jesus' name and receive your total healing right now in the name of Jesus Christ. Salamat po, Lord. Salamat po na marami sa katuruan mo at patuloy ka namin pinupuri, tinataas, dinadakila, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at salamat po sa inyong lahat. At nawa sa ating tinalakay sa ngayon po ay hindi na natin pinakinggan, kundi ito po ay gagawin po natin lahat. Try and try and try until we got it. Makuha natin po. But of course, ang susi, launch out into the deep. Magpakalalim tayo dun sa buhay ng tao, which is soul winning pa rin po tayo. Discipling pa rin po tayo. Salamat sa inyo pakikinig. At nawa hindi lang kayo nakinig, kundi isagawa po natin. Hinahamon ko yung lahat. Isagawa ninyo. And I promise you, this year will be your great year. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa pagkataong ito po, hanggang sa isang linggo po, dito uli sa ating programang ito, at tayo makatigulin ng ibang aralin para sa ating Lord, para patuloy tayo magkaroon ng pag-asa at ma-bless tayo ng ating Panginoon. But in the meantime, tawagin po si Pastor Lord para explain sa inyo about the gospel of Christ. Salamat sa inyo lahat, and may God bless you all. Praise God, salamat po sa Lord sa napakagandang mensahe to our beloved Bishop. Lahat po tayo, kinausap po ng Lord that we need to launch out into the deep. Try and try until you get it to be more successful. While to all our first-time viewers naman po, kung gusto naman po natin mas maging successful in trying to succeed, siguraduhin po natin that we have Jesus in our lives. But the question is, how are you going to accept Jesus? So, it is by believing in His gospel. Now, ano naman po itong gospel na ito na kailangan po nating paniwalaan? In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day
according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo sa gospel ng ating Panginoon. Kaya po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. Hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Iko-confess po natin yung ating mga nagawang pagkakasala sa ating Panginoon. At naniniwala po ako, kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat at kadami po yan, as long as nandun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sin. At dyan din po papasok yung death to sin according to Romans chapter 6 verses 1 and 2. So yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismohan naman po sa tubig in the name of Jesus Christ. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verses 3 to 4, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation at yun din po yung ating pong regeneration. So tayo po'y bago na or mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the flesh, all our weaknesses. Mapagtatagumpayan po natin pag nasa atin po ang Holy Spirit or yung gift ng Holy Spirit. Kasi po lahat po tayo may kahinaan. Wala pong taong walang kahinaan. And in order para mapagtagumpayan po natin yan, ma-overcome yan, kailangan po natin ng Holy Spirit sa ating pong mga buhay at gayon din para makasunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So take note mga kapatid, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan po yung unang step. At sa pangalawang step naman po, sa lahat naman po ng gusto magpabaptize, andyan po ang ating po mga telephone numbers nang sa gayon na pwede kayong tumawag po dyan sa baba po ng screens po ninyo para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page, iwan kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions po. Thank you for that heartwarming AVP for Admin Leslie. Again, happy birthday. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na nagpaalala na naman ang ating Panginoon para po sa inyong lahat na mga ngayon pa lamang po nag-tune in sa ating pong gawain. Ay napakaganda pong isagawa po natin ang pinahayag ng ating beloved Pastor Ludwig. Yan po yung mga prerequisite para po tayo makalapit sa ating Panginoon. Sapagkat
Tunay nga po na napakahirap pong sumunod sa ating Panginoon kapag hindi po natin gagawin yan. Samantala tayo po idadako na sa ating offertory. Buksan po natin ating banal na aklat sa Jonah chapter 2 verses 7 to 9. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Purihin po ang ating Diyos. Nakita po natin si Jonah nung siya po ay pumailalim sa tiyan ng isda. Nandoon siya, talagang hirapan siya doon. May mga weeds doon. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Nakapag-pray po siya. Marami po siyang pinag-pray sa ating Panginoon. At isa po sa kanyang pinag-pray, I will pay what I have vowed. So meron siya sinasabing, ibibigay ko o babayaran ko kung ano man ang aking naipangako. So sa atin po, sa mga tinatanggap natin sa ating pang-araw-araw na buhay, meron pong portion si Lord doon na dapat natin ibigay sa Kanya. Kaya ngayon po ang pagkakataon na magbabalik tanaw utang na loob tayo kay Lord sa pamamagitan po ng ating po mga tithes and offering. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin nag-tune in. Please give your tithes and offerings to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Maraming salamat sa Lord dahil meron na naman tayong ulit Servants Force Devotion this coming Tuesday, February 1. At alam ko, ito po ay New Year in Chinese. Kyung-hee Hua-tsai. So, ibig sabihin, Happy New Year. Don't forget to read Proverbs chapter 27. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat tuloy-tuloy po ang pagkikipag-usap sa ating Diyos ngayon pong 2022. Ano pong title na ibinigay sa ating beloved Bishop? Try and try until you get it. Diba? Marami siyang binigay na example sa atin. Katulad ngayon 2022, kailangan po yung mga bumagsak na hanap buhay natin, ibangon natin yan. Maaring mahirapan tayong bumangon, pero subukan natin, try natin i-try hanggang sa makuha po natin ang pagpapala ng ating Diyos. At isa po sa pinaalala ng ating Panginoon sa atin ay talaga pong pumunta tayo dun sa malalim upang tayo po ay magkaroon ng pagpapala. Ano po yung malalim na yun? Targetin po natin yung mga kaluluwa. Sapagkat alam ng Panginoon na kailangan nila ng kaligtasan at wala namang ibang gagamitin ng Panginoon kundi tayo. Kapag tayo po ay nagsa-soul winning, ay matatanggap po natin sa Panginoon ng biyaya po. Kaya lahat ng mga gagawin natin, iukol natin sa ating Panginoon at tiyak sa ating pagsusumikap, matatanggap natin ng anumang gusto natin gawin sa ating mga buhay. Iyuko po natin ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na sa sitwasyon ngayon ay napakahirap bumangon. Pero napakaganda ng inyong pong mensahe sa amin. Kung mahirapan kami, dire-diretso Panginoon na, sige lang, ulit-ulitin namin sapagkat sa ganitong paraan, patuloy namin makukuha ang iyong habag at ang tagumpay bibigyan mo sa amin. Huwag lang namin kalilimutan na targetin namin ang mga kaluluwa ng mga taong nilalapit mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na makapagligtas ng maraming kaluluwa dahil alam po namin na malapit ka nang babalik. Kaya biyayaan mo kami ng kalakasang espiritual, paapos-pusin mo kami ng Espiritu Santo. Iunat mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo. Pagpalain mo po ang intelektual, tulungan mo po Lord ang kaisipan, huwag madisip ng kaaway. Pagpalain mo rin mga physical, Panginoon, huwag mong paubaya, Panginoon, sa mga sakit, deadly diseases, katulad, Panginoon, ng COVID. And in Jesus' name, Lord, ibuhos mo mga saganang pagpapala sa bawat isang mga anak mo. Huwag mo pabayaan na maghikahos, kundi bagkos abundansya,
upang makatulong pa at makapagkawang gawa. Maraming salamat at inaasahan po namin, Lord, na kami po, Panginoon, ay magtatagumpay over COVID-19 at mawawala na po ito sa aming harapan. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, Ama. Ito po ang astamot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang ating Diyos. Salamat po sa inyong pag-tune in sa ating pong gawain. Alam ko po na pinagpala po tayong lahat ng ating Diyos na buhay, nangusap sa atin kung anong ating dapat gawin kapag tayo po ay maraming failure. Makukuha din natin ang ating success na yan kapag hindi po tayo nang hinawa at dire-diretso lang po tayo sapagkat nandiyan dyan ang Panginoon nakikinig sa ating mga prayers. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you all and to God be the glory. Trust in